Namimiss ko ang anak ko, Tristan. Nilingon ni Ivana ang pinsa na ginising niya lang mula sa mahimbing na pagkakatulog para sabing uuwi sila ng Villa Ivana. Wala namang problema, pero alauna talaga na madaling araw, Ivana. Naiiling na ipinikit ni Tristan ang mga mata. Inaantok pa siya. Ako naman na magmamaneho, hindi ikaw, ani Ivana nang anitian ng pinsan. Matulog ka na lang. Gigisingin na lang kita kapag nasa Zambales na tayo. Masunurin naman to na inayos pa ang pagkakasandal ng likod. Nasa gawing unahan nila ang kotse na minamaneho ng mga bodyguard ni Ivana. Mas gugusto niya kasi na dalawa lang sila ni Tristan ang magkasama sa isang sasakyan. Naglalakbay na ang diwa ni Ivana habang nagmamaneho. Iniisip niya pa rin ang namagitan sa kanila ng ama ng anak, ang pag-aalok ni Kevin na gawin siyang girlfriend. Talaga ba? Iba pala talaga ang nagagawa ng pera. Kung dati sinusuka siya nito, bakit tila nag-iba na ang ihip ng hangin? Napangiti sa sarili si Ivana. What if patulan niya? Mabibigyan niya na ba ng buong pamilyang anak? Makikilala pa ni Kian ang ama nito. Napabuntong hininga si Ivana dahil sa naisip. Handa na ba siya sa mga posibilidad? Tulad ng madalas na ipaalala ni Tristan, napakarami niya ng lihim na kalaban sa mundo ng kanyang ama. Paano kung makalkal na mga ito ang pinagmulan niyang lusak bilang dating prostitute? Kakayanin niya bang bigyan ng kahihiyan ang pangalan ng kanyang papa? Ang dungisa ng legacy nito. Tiyak pag-uusapan lang siya ng mga respetadong tao na tinitingala sa industriyang kinabibilangan nito at hindi yon nararapat bilang Ivana Mondragon. Tinitingala na siya sa alta sosyedad na dapat napapanatili ang kredibilidad bilang CEO. Humugot ng malalim na hangin si Ivana. Mas binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ngunit napakunot noon na mapansin niyang tila may sumusunod na itim na van sa gawing likuran. Naging alerto ang heredera. Dama niya ang panganib. Gumalaw ang kabilang kamay upang idayal ang numero ni Paul. Paul, may sumusunod sa amin. Kalmadong saad pa ni Ivana. Okay, Senyora Ivana, nakahanda kami. Sagot ni Paul sa kabilang linya. Ako ang bahala. Tumuto ka lang sa pagmamaneho. Ikinasa ni Tristan ang hawak na armas. Likas na matalas ang pakiramdam nito at sanay sa mga ganitong senaryo. Gising ka na pala, saad ni Ivana. Kalmadong tiningnan ng pinsa na naging malikot at mapagmatsyag na ang paningin sa paligid at inihanda ang sarili upang protektahan si Ivana. Bahagyang dumistansya ang van sa gawing likuran nila. Tila nahalatanan ng mga ito na naramdaman na nila ang presensya nito. Ivana, slow down. Ani Tristan na ibinaba ang glass window. Sumilip ang binata sa labas ng sasakyan habang nakatutok ang armas sa susunod na van. Makailang beses niya itong pinaputukan. Gumanti rin ito ng putok. Ivana, pinakamabilis, sigaw ni Tristan. Nakikipagbarilan na ang mga bodyguard ni Ivana. Umuulan ng bala, nagkapalitan ng putok. Alright, saad ni Ivana na ini-enjoy pa ang pakikipaghabulan nila sa mga hindi nakikilalang kalaban. Matapos diina ng accelerator ay marurot na ang sasakyan nila. Napangisi si Ivana na makita sa side mirror ang nilalamon na ng alikabok ang sasakyan ng mga goons sa gawing likuran. Iniliko ni Ivana ang sasakyan sa kubling bahagi ng kalsada, nakiramdam. Tumahimik ang paligid. Makahulugan silang nagkatinginan ni Tristan na maingat na dumalabas ng sasakyan. May hawak na ring armas si Ivana at handa na ring iputok sa kalaban. Nagkubli sa naglalakihang puno na naroroon. Sir Tristan, tawag ni Paul. Lumabas sila mula sa pinagkukublian. Nagliwanag ang paligid mula sa liwanag ng ilaw ng kotse ng mga ito. Nakita rin ni Ivana ang dugoong lalaki na nakandusay sa lupa. Nakatutok rito ang armas ni Ismael, isa sa mga bodyguard ni Ivana. Napag-utusan lang ako, wag niyo akong papatayin, parang awa niyo na. Pagmamakaawa nito. Nilapitan to ni Tristan, saka inapakan ng bahaging may sugat. Napaigik ito at namilipit sa sakit. Tinatagan ni Ivana ang damdamin, hindi siya maaaring maawa. Ang awa at habag inilalaan lamang ng mabubuting tao at hindi para sa mga kriminal. Sinong nag-utos sa'yo? Tanong ni Tristan. Umiling ito. Mas lalong dinina ni Tristan ang pagkakaapak sa sugat nito. Dumadanak ng dugo sa hita nito at napapahiyaw na ito sa kirot. Namewang si Ivana, tsaka matiim na tinignan ng goons. Kapag hindi ka nagsasalita, itutumba ka ng mga tauhan ko. Miss Ivana,
Sino? Tumaas ang kaliwang kilay ng heredera. Alam niya na hindi papatayan ng kanyang mga bodyguard ang lalaki, ngunit hindi niya maipapangakong bubuhayin pa ito ni Tristan kapag nalagay sa alanganin ng buhay niya. Si Boss Oliver. Sagot nito na hindi na natuloy pa ang sasabihin dahil sa magkakasunod na bala ng baril na tumama sa katawan nito na nagmula sa armas ng mga goons na sakay ng paparating na sasakyan. Binawian din agad to ng buhay. Mabilis namang nakapagkuble si Ivana at Tristan sa likod ng sasakyan. Muling nakipagbarilan ang mga tauhan ni Ivana sa mga sakay ng van. Maging si Ivana ay nakipagsabayan na rin sa pakikipagpalitan ng putok ng armas. Patuloy nilang pinaulanan ng bala ang papalayo pa nitong sasakyan. Tinanaw at gigil na sinundan ng tanaw ang mga hindi nakikilalang kalaban. Nahigit na Ivana ang paghinga. Tinitingnan ang mukha ng lalaking kanina'y naghihingalo at ngayon ay bangkay na. Huwag kang maawa, saad ni Tristan. Nagkibit balikat si Ivana. Mukha bang naaawa ako? Kayo nang bahala sa kanila. Binalingan ni Ivana ang mga tauhan na ipaalam sa otoridad ang nangyaring engkwentro. Mabilis namang tumalima ang mga ito. Ibinili niya rin sa mga ito na sabihing huwag isapubliko ang pangyayari para sa kanyang seguridad. Tahimik na iimbestigahan para sa kaligtasan nila ni Kian. Matapos ngang matiyak na ligtas ang anak sa silid nito, tinungo ni Ivana ang kinaroroonan ng CCTV monitoring room. Nadatnan niya si Paul na nagkakape at nakatutok ang atensyon sa CCTV. Ang bawat sulok ng labas at loob ng Villa Ivana ay napapalibutan ng hidden camera. Si Oliver ang pangunahing suspect, Ivana, ani Tristan. Si Kuya Oliver, paanong nagtatakang tanong ni Ivana? Matagal nang nakalaya mula sa kulungan ang anak ni Mang Jose. Naging miyembro na siya ng grupo ng mga sindikato. Nilatag ni Tristan ang mga nakalap na impormasyon. Ganon kabilis. Umupo si Ivana sa upuang naroroon at saka nagme-4, humipak ng vape. 3 taon nang nakakalipas nang palihim niyang isinuplong sa pulisya ang kanyang kuya dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot at naaksyonan naman ito. Hindi niya akalaing makakalaya pa pala ito. Ivana, mukhang alam na ni Oliver na isa ka ng bilyonarya at malaking taong nasa likod ng dahilan ng pagpapapatay sa'yo. Hindi lang tutungkol sa pera at paghihiganti. Mahabang litanya ni Tristan. Tumango si Ivana. Kung sino man ang nasa likod ng lahat, ang pinaghahandaan niya ang paghaharap nila. Ngayon pa ba? Tinapik ni Tristan ang balikat niya. Hindi ka namin pababayaan? Natahimik si Ivana. Tama ang pinsan niya, kapag marami na pera, mas maraming kaaway. Kinuyom niya ang mga kamao. Hindi siya patitinag. Tulad ng bawat pagsasanay na pinagdaanan niya, hinubog din siya kung paano makipaglaban at hindi niya uurungan lahat ng gusto niyang ipatumba. Sakay ni Apollo na nilibot ni Ivana ang hasyenda. Binisita ang mga magsasaka at tiniyak na maayos ang lahat. Magandang araw po, senyorita, bati ni Mang Temyong. Nyanitian siya ang kapatas saka bumaba sa kabayo. Nag-uumpisa ng mananghalian sa kubo ang mga ito. Nasa di kalayuan ang kanyang mga bodyguard na mas naging alerto pa pagkatapos ng nangyaring pamamaril sa kanila. Kamusta po ang lahat? Tanong ni Ivana. Nilibot ang tingin sa mga masisipag na tauhan. Nagkatinginan ang mga ito. Kumunot ang noo ng heredera nang mapansing tila at tubili ang mga ito at may nais sabihin. May nangyari ba? Senyorita, isang grupo ng mga kalalakihan ang nag-alok ng malaking halaga upang ibenta namin ang mga lupang ipinamana sa amin ni Don Silvestre, sagot ni Mang Kaloy. Natigilan si Ivana. Bibilhin? Sino ho? Napatingin si Ivana sa pinsan. Taga Maynila daw ho sila. Nagmamay-ari ng karatig na lupain? Si Mang Temyong ang sumagot. Binenta nyo ba? Bagamat alam na ni Ivana na hindi yun gagawin ng mga taga-hasyenda, ay tanong niya. Senyorita, mananatili kaming tapat sa iyong ama. Regalong pamana sa amin yon ng iyong papa. Napakalaga para sa amin. Ani Mang Temyong na sinang-ayunan ng iba pa. Tila desidido ho sila na mabili ang lupa. Seryosong tiningnan ni Ivana ang lahat. Ang kinabukasan ng mga anak ninyo at ng susunod na henerasyon ay inihabilin sa akin ng aking papa bago siya namayapa. Walang magbubuwis ng buhay para sa lupa. Poprotektahan ko po kayo sa abot ng aking makakaya.
Senyorita Ivana, mag-iingat po kayong palagi. Salamat. Paalala ni Mang Kaloy. Tumango lang si Ivana saka binalingan si Tristan. Paimbestigahan mo kung sino ang buyer na tinutukoy nila. Magdagdag ka rin ng mga tauhan na magbabantay sa villa. Naghit-hit buga ng usok ng vape si Ivana. Kasalukuyan na siyang nasa mansyon at pinagmamasdan ang malawak na lupain mula sa kinatatayong veranda. Nakatitig sa kawalan. Alam niyang pumapasan siya ng hindi matatawarang responsibilidad. Huminga siya ng malalim saka tumingala. Papa, hindi pala madali na mawala ka. Bulong niya sa kawalan. Napakaraming palaisipan sa kanya na ang hirap hanapan ng kasagutan. May bisita ka, senyorita? Untag ni Ismael. Lumingon si Ivana, si Camille. Hindi na siya na-surpresa dahil ayon sa mga katulong, dumarating na lang to sa mansyon nang hindi nagpapasabi. Hi, my dear cousin. Lumapit to kay Ivana at saka nagbeso sa heredera. Nakapagkit ang plastikadang ngiti. Seryosong tiningnan ni Ivana ang pinsan na minsan na nagtangkang ipapatay siya, ngunit hindi nagtagumpay. Minuwestra niya ang silyang naroon. Nag-utos sa katulong na ipaghanda sila ng mamemerienda. Nilingon ni Camille si Tristan na matiim lang na nakamasid. Makahulugang tiningnan. Hi, Tristan. Nakangiting bati rito ng modelo. Huwag mong sabihing paninindigan mo ang pagiging personal bodyguard ni Ivana. Mapakla itong tumawa. Yun naman talaga ang trabaho ko, sagot ni Tristan. Mga bata pa lang pinaramdam na ni Tristan kay Camille na hindi niya ito gusto. Magkaiba sila ng hilig at saksakan ng arte ang modelo. Isang bachelor millionaire na mas gusto pang maging escort? Sarkastikong saad ni Camille. Masyado mo naman yatang ibinaba ang ranggo mo bilang mandragon. Naman ako lang pagiging humble ng aking mga magulang. Sarkastiko ding sagot ni Tristan. Makahulugang sinulyapan si Ivana. Tumaas ang kaliwang kinay ni Ivana na mataman lang nakikinig at nakatingin sa mukha ng modelo. Parang kailan lang ito ang babaeng halos mamatay sa kasaselos sa kanya dahil kay Kevin. Sino ang mag-aakalang pinsang buo niya pala ito? Nagibit balikat si Camille. Nagpakakaswal naman si Ivana, kabaliktaran sa gusto niyang gawin sa kaharap. Kanina pa niya ito gustong-gustong ilampaso ang pagmumukha sa sahig. Hindi ka naman siguro bibisita rito kung wala kang mahalagang sadya sa akin. Tama ba ako, Camille? Tanong ng heredera. Ngumiti si Camille at saka tumango. Gusto kong bilihin ang kalahati ng hasyenda mo. Natigilan si Ivana, ngunit mabilis ding nakabawi. Hindi ko ipinagbibili. Oh, come on, cousin. Masyado pang maraming property para ipagkait sa akin. Aniya. At sa pagkakaalam ko, Camille, wala kang dapat na pera para mabili ang iyong halaga ng hasyenda ni Ivana. Sabad ni Tristan. Si Camille naman ang natigilan at napahiyang ngumiti. Lihim namang napangisi si Ivana at sumimple ng kindat sa binata. Wala ka ng mga endorsement at wala ka na ring mga kontrata sa modeling industry. Tumayo si Ivana at saka tiningnan ng matiim ang modelo na namumula na sa pagkapahiya. Anong motibo mo upang pagkainteresa ng lupain ng papa? Kasakiman, prangkang saban ni Tristan. Napatayo si Camille, galit na tiningnan ang binata. How dare you, Tristan? Huwag mo kaming ilagay sa bulsa mo, Camille. Kilalang kilala kita, ani Tristan. Ikaw ang tipo ng taong kayang magpapatay, makuha lang ang gusto. Mabilis na nakalapit si Camille at umikas ang palad upang sampalin si Tristan. Ngunit maagap itong nasalon Ivana, saka ay winasiwas. Nasa pamamahay kita, Camille. Ayokong makalimutan na magkadugo tayo pero wag mo kong pipilitin. May dieng saad ni Ivana. Nakipagtitigan siya sa modelo na nanggigigil, ngunit walang magawa kaya tumalikod na lamang at umalis. Babalikan ko kayo, sigaw nito. Sinenyosan ni Tristan si Paul nang igiya siya nito sa papalabas at ihatid na sa kotse nito. Nag-appear si Ivana at Tristan saka nagkatawanan. Tinanaw muna sa veranda ang papalayunan nitong sasakyan. Hindi si Camille ang nasa likod ng pamamaril, Ivana. Seryoso lang saad ni Tristan. Kung gayon, alamin mo kung sino ang nagmamayari ng katabi nating hasyenda. Ang pagkakaalam ni Ivana, isang balikbayan na matagal nang naninirahan sa ibang bansa ang may-ari nito, ngunit hanggang doon lamang ang alam niya. Walang kamalay-malay ang dalawa, nabuhat sa malayo ay may mga matang nakamasid sa kanila. Punong-puno ng galit ang mga mata nito habang lihim na nakatanaw kina Ivana at Tristan.
Ang luwang ng ngiti ni Alexis habang nag-iimpake. Excited siyang makita ang ate Ivana niya na pupuntahan na nila sa Zambales. Isasama daw siya ni Kevin at kahit biglaan itong nag-aya ay natuwa naman silang mag-ina. Ang dami kong itatanong kay ate, Sir Kev. Nilingon ni Alexis si Kevin na nakatayo sa pintuan ng silid. Alexis, baka naman kung ano-ano pang itanong mo ha? Iba na ang mundo ng ate mo. Paalala ni Nanay Rosa. Nay, itatanong ko lang kung ano nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon. Yun lang. Sagot ni Alexis saka nagkibit balikat. Anak, baka nagtatampo sa atin ang ate mo. Itanong mo na rin kung sino ang daddy ni Kian, sabad ni Kevin. Kapwa nagtinginan ang mag-ina sa binata na natigilan. Sino si Kian, Sir Kev? Kunot noong tanong ni Alexis. Anak ni Ivana. May anak na si Ivana? Gulat na tanong ni Nanay Rosa. May pamangkin na pala ako. Natutop ni Alexis ang bibig. Natuwa ito sa nalaman. Inay, may apo ka na. Nanubig ang mga mata ni Nanay Rosa. May pamangkin pa pala ako? Natutop ni Alexis ang bibig. Magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ni Nay Rosa dahil sa nalaman. Nag-asawa na palang anak ko? Wala siyang asawa. Wala siyang asawa? Ulit ni Alexis. Nabuntis lang ang ate? Humugot ng malalim na hangin si Nanay Rosa at saka tiningnan si Kevin. Maraming salamat, Sir Kev, sa walang sawa mong pagtulong sa pamilya ko. Ani Nanay Rosa na nagpahid na ng luha. Napakalaki ng pagkukulang ko. Sa anak kong si Ivana, ni minsan di ako naging mabuting ina sa anak kong panganay. Nay naman, ginagap ni Kevin ang palad ni Nanay Rosa. Walang perpektong magulang. Totoo naman, anang isip ni Kevin. Kaya ng pamilya niya mayaman at maimpluwensya, ngunit halos hindi na nagkikita-kita. Kailan nga ba sila huling nagkasama-sama? 2 years ago pa yata? Si Sheena lang ang madalas niyang nakakausap, sa video call pa. Kapag nakaharap niyo si Ivana, sabihin niyo na gusto ko siyang makita kahit saglit lang. Nagkatinginan sina Alexis at Kevin saka tumango. Ang pagpunta ni na Kevin at Ivana sa villa, Ivana ay sorpresa. Kaya sa halip na sa asyenda ng heredera dumiretso, pinili nilang maghanap ng matutuluyan na hotel sa bayan ng Zambales. Pwede naman tayong tumuloy sa villa, Sir Kev, suhestyon ni Mang Emil. Maliban kay Alexis ay tanging driver lang ng binata ang kasama ni Kevin. Gusto niyang isorpresa si Ivana na kasamang kapatid nito. Gusto niya na makita ang reaksyon nito kapag nakita nito si Alexis. Sobrang yaman pala ng daddy ni Ate Ivana, Sir Kev. Bulalas ni Alexis habang nagbabasa sa internet ng profile ng family background ng kanyang Ate Ivana. Tahimik lang na nakikinig si Kevin. Alam na niya ang lahat ng yon. Ang di niya lang maintindihan ay kung bakit ayaw nitong aminin na siya si Ivana Villamor. Kaya pala kinalimutan na kami ng ate. Isa na pala siyang heredera. Malungkot na tumanaw sa labas ng bintana si Alexis. Nakakapagtaka ba yun? Noon pa man mukhang pera na ang ate mo. May diing saad ni Kevin. Hindi na sumagot si Alexis. Aminado siya na may katotohanan ang sinabi ng boss. Baka dahil pinoprotektahan niya lang ang sarili niya bilang mandragon. Opinyon ni Mang Emil. Umigting ang panga ni Kevin. Napakababaw ng dahilan niya. Isang palabang babae si Ivana, Mang Emil? Wala sa bukabularyo niya ang takot. Sir Kev, paano kung anak ninyo si Kian? Tanong na ni Mang Emil na ikinagitla ni Alexis. Napaawang ang bibig ng dalaga dahil sa narinig. Anak? Mahabang kwento, Alexis. Saad ni Kevin, saka itinoon ang paningin sa kalsadang binabagtas ng sasakyan nila. Sir Kev, naging kayo ng ate ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Alexis. Hindi ganon. Bumuntong hininga si Kevin saka nanahimik. Parang gusto kong kiligin. Mala Cinderella pala ang love story ng ate Ivana. Nakangiting saad ni Alexis na napahagikik pa. Grabe, hindi ako makapaniwala. Alexis, ibig sabihin kapag nagkatuluyan kayo ng ate, bayaw na kita, Sir Kev? Namilog ang mga mata ni Alexis. Natatawang sinulyapan ni Mang Emil ang kapatid ni Ivana. At may pamangkin ka na agad. Palihim na nakadama ng tuwa si Kevin. Alam niya na ang pagpapahalaga niya sa pamilya ni Ivana ay dahil na rin sa pagmamahal niya sa dalaga. Pagmamahal na pilit niyang nilalabanan noon pa man, ngunit tila handa na siyang tanggapin ngayon.
Bukas na tayo pumasyal sa villa, Mang Emil. Magpahinga na lang muna tayo sa hotel. Gusto ko ring mag-obserba sa bayan na ito, ani Kevin. Kanina pa siya nagbabasa ng news at tila ibinalita ang isang anonymous reporter na tumutukoy sa heredera ng Mondragon. Ayon dito, palihim tong tinambangan habang pauwi ng hasyenda. Ibig sabihin nasa panganib ang buhay nito. Nakadama siya ng pag-aalala para sa mag-ina. Hindi sapat na alam niyang napapalibutan to ng mga bodyguards ay tiyak na ang kaligtasan nito. Aaminin niya ang sitwasyon nito sa villa. Sinulyapan niya si Alexis. Sa tulong ng kapatid ni Ivana, paaaminin niya ito upang lumantad na sa kanya bilang Ivana Villamor. Ang Ivana na nagpapangiti sa kanya noon. Ang babaeng minahal niya sa kabila ng pagkatao nito.